Now some people say that praising the Lord just can't happen every day, but I found out for myself that there's just nothing else can keep all the clouds away. Praise Him in the morning light, praise Him in the noonday bright, praise Him each and every night, praise Him every day. Praise Him when you're feeling blue, troubles hanging over you, when you don't know what to do, praise Him just the same. Now some people say that praising the Lord just can't happen every day, but I found out for myself that there's just nothing else can keep all those clouds away. Praise Him in the morning light, Praise Him in the praise Him in the noonday bright, Praise Him in the praise Him each and every night, Praise Him, praise Him every day. praise Him, everybody praise Him when you're feeling Troubles hanging over you, when you don't know what to do, praise Him just the same. Praise Him in the morning light, Praise Him in the praise Him in morning, the noonday bright, praise Him in the each and noonday, every night, praise Him, praise Him every day. praise Him, everybody praise Him when you're feeling blue, troubles hanging over you, when you don't know what to do, praise Him just the same. Praise Him in the morning light, Praise Him in the morning, the noonday bright, praise Him in the noonday, every night. Kapag may Kristo ka na, huwag kang bumitaw. Patuloy niyong panghawakan ang inyong pananampalataya sa Panginoon. Napakamalas mo kapag nasa katotohanan ka na. Tumalikod ka pa. Kapag hindi mo alam yung tunay na aral, matadaya ka. Mamatay man tayo, mabuhay, dapat sa Panginoon tayo. Sapagkat ang pangako na ay hindi magluluwat sa darating na kapatid. Magtatagumpay tayo sapagkat kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Isang pagbati po ang aking pinapaabot sa atin pong lahat ng mga taga-subaybay sa mga oras na ito, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa atin pong mga taga-subaybay sa iba't ibang dako ng mundo na nakatutok sa mga oras na ito. Isang maligayang oras ng panonood at happy Sabbath po sa lahat po ng napabutan ng araw ng Sabbath sa mga oras na ito. Ang mga puso ay nagagalak na kayo po'y mapaglingkuran sa mga oras na ito, mga kapatid. Ito po ang inyong abang lingkod, ang kapatid na Jomel Arsenal, bumabati sa inyo at welcome po kayo sa ating programang Gospel and Music Ministry. Sa mga oras na ito, mga minamahal na mga kapatid, tayo po ay hindi na magpatumpik-tumpik pa sapagkat ang ating oras ay lumalalim. Atin pong kanina ay pinagsikapan na mai-connect yung ating internet. Kagabi po ang nangyari ganun din, pero hindi tayo nagtagumpay kagabi dahil ang internet ay hindi nakisama sa atin. Ngayon din, medyo nahirapan tayo mga kapatid, pero sa tulong at bayan ng Panginoon ay atin pong magagawa ito at sana hindi magputol-putol ang internet connection, mga kapatid. Siguro mukha ko dyan sa inyo pong mga video dahil nagpagupit po ako. Mga kapatid. So, happy Sabbath po sa inyong lahat at binabati ko po kayo mga kapatid. Sa mga oras na ito, bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay sumandaling yumukod at tayo po ay mananalangin. Let us pray. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa mga oras na ito, dakilang Ama, ang aming mga puso ay nagagalak na makapaglingkod sa inyo, makapagpasalamat, makapagpuri sapagkat napakabuti nyo sa bawat isa sa amin. Inyo po kaming iningatan sa buong 6 na araw na
Amen. Mga kapatid ko, sa mga oras na ito, bago natin himay-himayin yung atin pong pag-uusapan sa gabing ito, ay tayo po muna ay makapakinig ng isa pong tanging bilang sapagkat ang programa natin ay Gospel and Music Ministry. So before makapakinig tayo ng gospel, meron muna tayong music. Narito po ang atin pong awitin. There were times when I was away from God. There were times when I was lost. And in those moments I felt so empty. Life in the world is a misery. But with God I am contented. When I'm with Him I feel glad. It is with Jesus that I am satisfied. When He is near I never felt sad. It's just because Jesus is love and He is real. He is a friend that never fails. He can provide me everything that I need. Jesus is love and He is real. When I am down and feel discouraged, when everything is going wrong, I close my eyes and talk to Jesus. I know He's near to cheer me up. It's just because Jesus is love and He is real. He is a friend that never fails. He can provide me everything that I need. Jesus is love and He is real. He's there to help me when I call. He's near to lift me when I fall. Jesus is love and He is real. It's just because Jesus is love and He is real. He is a friend that never fails. He can provide me everything that I need. Jesus is love and He is real. Jesus is love and He is real. Jesus is love and He is real. Salamat sa Diyos. Tunay na siya ay napakabuti sa atin. Yung kanyang pag-ibig ay dakila at walang makapapantay sapagkat yung kanyang pag-ibig naging makabuluhan at naging napakahalaga sa bawat isa sa atin sapagkat namatay ang Panginoong Hesus para tayo mabuhay, mga kapatid. Kaya kapag wala kang Kristo, wala kang buhay na walang hanggan. Without Christ, there is no eternal life, mga minamahal mga kapatid. Kaya atin pong lagi pong alalahanin
ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat siya po ay namatay para tayo mabuhay, mga minamahal na mga kapatid. So, ang pamagat po ng awit na yon ay Jesus is love and He is real, mga kapatid. So, sa mga oras ito, hindi na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Atin pong tatalakayin sapagat ang oras natin tumatakbo, mga kapatid. Pero bago po yan, kami pala nakiusap, share po ng atin pong program na ito sa inyo pong mga kapamilya, kaibigan, kapuso, kamag-anak, kakilala, mga kapatid, upang sila din po'y makinabang sa ating pong pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoon. At pakisubscribe din po at pakifollow ang ating pong YouTube channel, Gospel and Music Ministry, mga kapatid. Sa mga oras ito, atin pong aalamin kung atin tatalakayin ang paksa dyan na nakalagay, maling sambahin si Jesus dahil siya ay propeta. No? Yan po ang paksa natin, mga kapatid, sapagkat yan po kasi ay binase natin o nakabase po yung paksa natin, mga kapatid, doon po sa isang kaibigan natin na si kapatid na Hamran na Enoch, no, mga kapatid, sapagkat ang wika niya ay ganito. Sabi ni Hamran na Enoch, Jesus is prophet of God. Sabi niya, malinaw sa Biblia na sinabi ni Jesus na sa Mateo 15:9, datapwat walang kabuluhan na pagsamba nila sa akin. So, ganyan po, mga kapatid, ang kanyang gustong sabihin. Si Jesus anyaw, ang Panginoong Jesucristo ay propeta at malinaw sinasabi ng Biblia yan. Kaya yung pagsambaan niya sa Panginoong Yesus, walang saysayan at mismo ang Panginoong Jesucristo ang nagsalita niyan. Dinagdagan pa niya, mga kapatid, na ganito, hindi po Panginoon si Jesus hindi po Panginoon si Jesus, propeta ng Diyos, ang sabi niya diyan. Malinaw sa Bible na sinabi ni Jesus sa Mateo 15:9, datapwat walang kabuluhan na pagsamba nila sa akin. Si Jesus ay nag-ayuno sa 40 days and 40 nights. Walang isang Kristiyano na sumusunod sa utos ni Jesus. Zero. Yan po ang binanggit niya, mga minamahal na mga kapatid. So atin pong bigyan ng pansin sapagkat gusto niyang palabasin na ayaw ni Kristo na siya ay sambahin at ang talatang ginamit niya, mga kapatid, ay atin pong binasa na 15:9 ng Matthew. Mamaya atin pong titingnan yan at maging yung sa kanyang kaparihong talata sa Marcos. Ngayon, gusto niyang palabasin ang Panginoong Jesucristo, wala niyang sumunod sa utos ni Kristo. Merong sumunod sa utos ni Kristo. At ang sabi niya, ang Panginoong Hesus niya ay propeta ng Diyos at hindi nagpapasamba. Ngayon, kung ating titingnan, mga kapatid, ang Panginoong Hesus, kung sasabihin ng kapatid na Hamran na Enoch na ito na ang walang sumusunod sa utos ni Kristo, zero, mali. Bakit? Unang-una, yung utos niya ng pagpangangaral, ang daming sumunod niyan eh. Halimbawa, yung Great Commission sa Matthew 28:19-20, Mark chapter 16, verses 15 to 16, merong pong pangangaral na inutos ang ating Panginoong Jesucristo na sinusunod ng karamihan, mga kapatid. So therefore, meron na kaagad na utos pagdating sa pangangaral na sinusunod. Second, yung pong pagbautismo, sinusunod din po natin yan, utos ni Kristo yan. Third, yung pong Lord's Supper o Lord's Supper na banal na punan at yung paghuhugas ng paa, utos ni Kristo yan. Ang sabi nga ni Kristo, gawin nyo ito sa pag-alaala sa akin. Ginagawa din po natin yan, mga minamahal na mga kapatid. Therefore, dito sa kanya pong binanggit, ay talagang makita natin, mga kapatid, no, kung inyong titingnan dyan sa screen, ang nakalagay po dyan ay hindi anya Panginoon si Jesus. Kundi ang sabi diyan, propeta ng Diyos, at ayon po sa sinabi niya, ay hindi nagpapasamba o hindi sa Bible na sinabi ni Jesus, malinaw niya na sa Mateo 15, walang kabuluhan niya yung pagsamba sa ating Panginoong Jesus. Bakit? Kasi gusto niyang palabasin, mga kapatid, hindi nagpapasamba ang ating Panginoong Jesus. Ngayon, titingnan natin yung talatang yan, kung talaga bang hindi nagpapasamba o bakit binanggit yun ng ating Panginoong Jesucristo. Basahin po natin yung pong nakalagay sa Mateo, simulan natin sa 7, kung ano ang ating mababasa. Kayong mapagpaimbabaw, mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isaias na nagsasabi. Nakita nyo, mga kapatid, merong sinabi dyan, mayroong kinuot ang ating Panginoong Jesucristo na mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isaias na sinasabi. O mayroong binabanggit dyan, mga minamahal na mga kapatid. At ang sabi dyan sa verse 8, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi.
Datapwat, ang sabi diyan, ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, no? Ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. So diyan nakikita natin, mga minamahal na mga kapatid, yung binanggit ng ating Panginoong Jesucristo, yun ay quotation niya mula sa aklat ni Isaiah. Saan natin mababasa yon? Mababasa natin yan sa aklat ni Isaiah 29:13, mga kapatid, na ganun din ang sinasabi. So therefore, nung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na walang kabuluhan yung pagsamba nila ng mga tao sa Kanya, kapag ang pagsamba ay nakabase ang utos sa tao, hindi nakabase ang utos sa Diyos, mga minamahal na mga kapatid. So therefore, mali ang yung paraan o yung pong sinabi at yung opinion, I don't know, opinion o paniniwala ng kapatid na Hamran Enoch. Sapagkat dito'y pinakikita, mga minamahal na mga kapatid, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo yun, it is because yung pong sinusunod ng mga tao ay napagsamba paraan ay paraan o aral ng mga tao o utos ng mga tao. Like for example, mga kapatid, bibigyan ko kayo ng example. Kapag ang pangingilin na ginagawa ng tao ay araw ng linggo, ginagawang banal, karapat dapat ba at may kabuluhan sa Diyos? Wala. Bakit walang kabuluhan at walang saysay? Sapagkat hindi naman yan ang utos ng Diyos na inyong alalahanin ang araw ng Sabat at ingatang banal o ipangilin. Hindi naman Sabat yung linggo, kundi yung Sabado. Kaya kapag yun ang ginagawa, ay talagang ayon sa, by implication, mga kapatid, ay hindi nga karapat-dapat. Ibig sabihin, walang saysay, mga kapatid. Ang kanya pong similar na text natin po binasa sa Mateo, ay mababasa natin sa Marcos. Ganito ang ating mababasa. Pareho lang ang pagkasabi. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw, ayon sa nasusulat. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanyang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. At sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos upang maganap o mga ganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. So dito, mga minamahal na mga kapatid, pinakikita ng ating Panginoong Jesucristo, wala talagang saysay kapag ang pagsunod mo, kunyari nagpe-praise the Lord ka, pero iba ang paraan ng iyong ginagawa sa itinuturo ng Diyos sa banal na kasulatan. Like for example, tayo ay nagpe-praise the Lord, sumasamba tayo, pero yung paraan ng pamumuhay ay malayo sa Diyos, walang kabuluhan yun. Like for example, sabihin natin, ako'y na kay Kristo na, pero lasinggero pa rin. Ginagalang sa labi, pero ang puso malayo. Bakit? Malayo ang pamumuhay. Malayo ang relasyon sa Diyos. Bago pumasok sa kapilya, nakasipsipa ng isang stick ng sigarilyo. Ay makikita natin, mga kapatid, wala talagang wala talagang saysayan sa Panginoon. Pero hindi yan, mga kapatid, ang pinaka point dito sa talata, sapagkat yung ating binanggit, ito po ay by implication, mga kapatid. Pero yung konteksto dito, mga kapatid, yun yung mga alagad, kumain ng tinapay, hindi naghugas ng kamay, na sinita ng mga Fariseo. At nagkaroon nga ng argumento dyan between the Pharisee and our Lord Jesus Christ and His disciples, sapagkat gustong sitahin ng mga Fariseo, at ito na ang mga talatang ito ginagamit din, yung context ito ginagamit ng mga ibang reliyon para patunayan nila na pwede nang kainin ng baboy at ito itinurot nilinis ni Kristo. Kaya kung ating titingnan, mga kapatid, ang context po ng talatang ito, ang mga Fariseo gusto nilang sitahin at sinasabi nila, bakit ang iyong mga alagad kumain ng tinapay hindi naghugas ng kamay? Ayon sa kanilang tradition o sa kanilang salit-saling sabi ng mga matatanda, ay bago kumain, maghugas mo na ng kamay, mga kapatid, sapagkat ang sabi ng mga Fariseo, bakit ang mga alagad mo'y kumain na may mga kamay na karumal-dumal? Ang ibig sabihin noon, hindi naghugas, mga kapatid. Sapagkat ayon nga sa kanilang tradisyon, kapag sila galing sa palengke, galing sa pamilihan, kapag dating nila naghuhugas ng kamay, ano po, mga kapatid, at nihugasan yung kanilang iinuman. So therefore, pinakikita ho dyan, mga kapatid ko, na
talagang iba yung pinapatungkol ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi sinabi niya na huwag niyo akong sambahin. Hindi ganon, mga kapatid. Ang problema sa mga taong hindi sumasamba sa ating Panginoong Jesucristo o ibang kinikilala, mga minamahal na mga kapatid, ay nagkakaroon po ng problema sapagkat mas maigi pa nga na sa kanila yung sumamba sa ibang paraan, sa ibang mga elemento kaysa ating Panginoong Jesucristo. Yung iba nga ay mas kinikilala pa si Maria kaysa ating Panginoon. Yung iba sinasamba si Maria. Yung iba sinasamba yung nilalang kaysa lumalang, mga minamahal na mga kapatid. Kaya dito makikita natin na talagang ang ating Panginoong Jesucristo, He is worthy of worship, mga kapatid. Siya ay karapat-dapat sa pagsamba. Sapagkat una, ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. Hindi baga ang tunay na Diyos ang karapat-dapat sambahin? Pangalawa, ang ating Panginoong Jesucristo ay Creator. Hindi ba ang Creator ay karapat-dapat sambahin ang creatures, mga kapatid? So therefore, kung ating makikita, ayon sa ating pag-aaral, maging ng mga nakaraan, ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos. At bakit siya tunay na Diyos? Sapagkat siya ay Creator. He created all things, no? Mga bagay na nakikita at di nakikita, He created everything, mga kapatid. Ngayon, He is worthy of worship. Siya ay karapat-dapat sa pagsamba sapagkat siya ay manlilikha. Ang problema, nagagalit nga ang Panginoon sapagkat mas sinasamba ng tao ang nilikha kaysa may likha. Pinalitan nila ang katotohanan ng kasinungalingan. Roma 1:25. Sapagkat mas sinamba nila yung pong mga nilikha kaysa may likha. Ang ating Panginoong Jesucristo ba? May likha o Creator? Of course, Creator. So therefore, siya po ay kailangan siya po ay karapat-dapat na pagsamba. Gusto nating ipakita, yung pong kasing rason ng kapatid na Amran ay ang Panginoong Jesucristo daw ay propeta. Gusto nating ipakita, mga kapatid, na yung pong pagiging prophet ni Christ ay isa sa mga title niya. Like for example, kung ating titingnan, mga kapatid ko, nasa Lucas din naman po yan na ang ating Panginoong Jesucristo ay propeta. Pero kung ating titingnan, isa yon sa mga title niya. Kung inyo pong nakikita sa screen dan, mga kapatid, yan po ay ilan lamang sa mga titles ng ating Panginoong Jesucristo. Ang asa dyan, yung Son of God, yung Son of Man, Alpha and Omega, Lamb of God, Lion of Judah, Son of David, Prophet, Lord, Christ, Savior, Redeemer, etc. Yan po, mga kapatid, ay ilan lang na mga titles ng ating Panginoong Jesucristo. Pagkat may title ba, ibig ba sabihin hindi na siya karapat-dapat sa pagsamba, mga minamahal na mga kapatid? Ikarapat-dapat sapagkat siya ay Diyos at makapangyarihan sa lahat. Actually, nung siya pumasok nga sa sanlibutan, mga kapatid, merong sinasabi dyan, mga kapatid ko, na pagkapasok niya, di ba, sa Hebreo GC. Alright, tuloy-tuloy tayo. Medyo mahina ang internet natin, pero pag-pray po ninyo, mga kapatid. So, dyan po sa Hebreo 1:6, pinakikita dyan, pati mga anghel pinasasamba, mga minamahal na mga kapatid. Ano po? Sambahin siya ng lahat ng mga anghel. So diyan pinakikita, anghel nga sumasamba, tao pa kaya na mas lower kaysa angel, mga kapatid? No? So diyan pinakikita, ang Panginoong Yesus ay karapat-dapat ng pagsamba. At ang ating Panginoong Jesucristo, maraming beses, maraming senaryo at maraming pagkakataon na sinamba siya ng mga tao. At kailanman, hindi niya nineglect o hindi niya sinaway ang mga taong sumamba sa kanya. Pati yung mga taong may mga sakit at sumampalataya sa kanya, hindi niya sinaway na bumangon ka, wag mo ako sambahin. Hindi ako dapat sinasamba sapagkat ako'y propeta. Hindi nangyari yan sa ating Panginoong Jesucristo. Halimbawa na lamang, dito po sa Mateo 28:9, mga kapatid, ay meron tayong mababasa na ganito. At narito, sila'y sinalubong ni Jesus na nagsasabi, mga galak kayo, at sila'y nagsilapit at niyakap ang kanyang paa. At siya'y sinamba, mga kapatid. Diyan pinakikita, ito po'y panahon ng mga alagad, na kung saan ay sinamba siya at sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, mga galak kayo, at sila'y nagsilapit at niyakap ang kanyang mga paa, at siya'y sinamba, mga kapatid. At wala namang tala o record sa talatang ito na sinaway ng Panginoong Hesus. Uy, tumayo kayo dyan, nakakahiya, wag niyo akong sambahin. Hindi ako karapat-dapat. Walang ganon, mga kapatid. So, ang ating Panginoong Jesucristo, maraming beses siya na sinamba, ngunit hindi niya kailanman
sinita, mga kapatid. Lucas 24:52. Sabi diyan, at siya'y sinamba nila at nagsibalik sila sa Jerusalem na may malaking galak. Ayan. Diyan po sa talatang yan, mga minamahal na mga kapatid, ipinakikita na siya'y sinamba ng mga alagad at nung sila'y bumalik sa Jerusalem, may kagalakan sa kanilang puso. Di ba'y ganyan din dapat ang maramdaman ng mga tunay na sumasamba sa ating Panginoon? Merong kagalakan sa puso. Yung pagsamba na talagang karapat-dapat sa ating Panginoon. That's why we ask guidance para yung ating pagsamba ay maging karapat-dapat sa Kanya, mga minamahal na mga kapatid. So dito pinakikita ang Panginoong Hesus ay sinamba at nung magsibalik sa Jerusalem mga lagad, may kagalakan. There is joy in their hearts, mga kapatid. No? There was joy in their hearts nung sinamba nila ang ating Panginoong Hesukristo. At kung ating titingnan mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo ay talagang yung sa pangalan niya dapat iluhod ang tuhod. Kaya nga pagka nagpe-pray, lalo pag sa church o nagpe-pray ka dito sa tahanan, ay mahalaga na nakaluhod tayo. Ay wag naman doon sa gitna ng kalsada, pag naglalakad ka, bigla kang lumuhod, masagasaan ka. At pag nasa sasakyan ka, bigla kang lumuhod, magugulat yung tao. In a proper way naman at nasa tamang place, mga kapatid. Dito ho sa Filipos Kapitulo 2, versikulo 9 at 10, meron tayong mababasang ganito. Kaya siya naman ay pinadakila ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at ng nangasa ibabaw ng lupa at ng nangasa ilalim ng lupa, mga minamahal mga kapatid. Nakita ho ninyo, diyan ay pinadakila ng Diyos at siya binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan. Napansin niyo mga kapatid, upang sa pangalan ni Jesus, sa talata napakaliwanag, upang sa pangalan ni Jesus, hindi sa pangalan ni Maria, hindi sa pangalan ni Jose, hindi sa pangalan ni Pedro o kung kanino man, kundi sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, iluhod ang lahat ng tuhod. At kahit ang mga nangasa langit, nangasa ibabaw ng lupa, at nangasa ilalim ng lupa, mga minamahal na mga kapatid. So therefore, ipinakikita ho dito mga kapatid ko, na ang ating Panginoong Hesukristo, karapat dapat sambahin, at binigyan nga siya ng pangalan, yung name na binigay ng Diyos mga kapatid. Yun yung Jesus na ibig sabihin, ang Panginoon ang kaligtasan. At yung makikita natin mga minamahal na mga kapatid, ang Panginoong Jesus po kung ating makita, yung salitang name, yung Jesus, ibinigay po yan at sa ilalim ng langit at lupa upang makita natin, upang ito ay maging kaligtasan ng bawat isa. Kaya nga sa 4:12 ng gawa, walang ibinigay na pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi sa pangalan lamang ni Jesus. So you must believe, mga minamahal na mga kapatid, sa pangalan ni Jesus, sapagkat siya ang magdadala sa atin, pabalik sa Ama. Siya ang magdadala sa atin, pabalik ang ating relasyon, nagtuturo, pabalik sa Ama, mga kapatid. So therefore, dapat magkaroon din tayo ng magandang relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Nung siya po'y nandito sa lupa, itinuro niya kung paano manalangin ng nararapat at meron siyang pattern na binigay para tayo manalangin. Ang sabi pa nga niya, manalangin kayo ng gaya nito. Ama namin, Ama namin, nasa langit ka. Bakit itinuro ng Panginoong Hesukristo ay Ama namin, nasa langit ka? Sa Greek word ng Ama ay pater, na nangangahulugan mga kapatid ayon po sa malalim na pag-aaral, ay nagtuturo ang ating Panginoong Hesukristo na tayo ay tatawag ng Ama sapagkat siya ating Ama at tayo'y kanyang mga anak, at nagtuturo ito ng malalim at mas close na relasyon sa Ama, mga minamahal na mga kapatid. Kaya dito ipinakikita mga kapatid ko, ang ating Panginoong Hesukristo, napakalaking ginampanan niya. Kahit si Diyos, iniwan niya yung kanyang throne para magkatawang tao. Mabuhay lamang ikaw at ako, mga minamahal na mga kapatid. Naalala ko kanina may nag-chat po sa amin. Ano nga yung pangalan? Sister Dan, yung nag-chat kanina, siya po'y taga Ilocos. At nung pong nag-chat siya, nagpakilala siya na siya ay backslider. Mga kapatid, sa 3 years na po siyang na-backslide at 1 year siyang naging Adventist, ang sabi niya. At nung mapanood daw niya ang programa ng Gospel and Music Ministry,
ay nabagbag ang kanyang puso, mga kapatid, at nag-message sa amin. Gusto niya nang bumalik sa Panginoon sapagkat naalala niya at na-realize niya kung gaano kaganda ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para sa iyo at sa akin upang tayo magkaroon ng kaligtasan, mga minamahal na mga kapatid. Kaya ang tanong niya, papaano-ano ang gagawin ko upang ako'y makapagpanumbalik at ako po ay makapagsimulang muling maglingkod sa Panginoon. Kaya mga kapatid, siya po ay in-entertain ni Mrs. at nagkaroon kami ng conversation para po matulungan ang kapatid na ito. At hindi ko may share sa inyo, nakita ko kasi yung kanyang profile, mga kapatid, ay meron siyang pinagdadaanan talaga ng mga nakaraan. Pero thank God, ginamit niya ang programang ito para maibalik ang kapatid na ito sa pananampalataya, mga minamahal na mga kapatid. Nawalay siya, nabalik siya sa madilim na nakaranasan niya sa sanlibutan. Pero sa biyaya tulong ng Panginoon, ginamit niya ang programang ito para makabalik ang kapatid na ito, mga kapatid ko. Kaya dito'y pinakikita, napakalaki ng tulong na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya bakit natin tututulad? Bakit natin bibigyan ng negative na konsepto ang pagsamba sa Panginoong Yesus? Talaga namang dapat siyang sambahin. At tinatawag pa nga siyang Panginoong Diyos. Ngayon titingnan, mga kapatid, sa 4:8 ng Apokalipsis, meron tayong ganitong mababasa. Na nabuhay at nabubuhay at siyang darating, mga minamahal na mga kapatid. Dito po pinakikita na yung pong sinasamba araw at gabi, mga kapatid dyan, na nagsasabing, banal-banal ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na nabuhay at nabubuhay at siyang darating, mga kapatid. Nakita ho ninyo, napakaganda, mga minamahal na mga kapatid. Bagaman putol-putol ang internet connection natin, humihina, pero lumalakas ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen, mga minamahal na mga kapatid. So dito'y pinakikita, banal-banal ang tawag doon sa Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, na nabuhay. Pag sinabing nabuhay, galing yan sa kamatayan, yung pagkamatay niya na tayo matubos. At nabubuhay at siya'y darating. Bakit darating? Upang ililigtas niya ang mga sabik na naghihintay sa kanya. Sabik na tayong makapiling ang ating Panginoon. Sabik na tayong makakita siya. At sabik na tayong makarating doon sa langit, mga minamahal na mga kapatid. Therefore, kung sabik na tayo, huwag nating paghinayin ang ating pananampalataya. Pag-igtingin natin at atin pong pagningasin, mga kapatid, sapagkat niya pinakikita na siya yung ating Panginoong Diyos na tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Siya po'y nabubuhay at siya'y darating. And one of his purpose, bakit siya darating? Sapagkat merong mga anak siya naghihintay. Tayo yon, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, kung ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi tunay na Diyos, hindi siya tatanggap ng pagsamba, mga kapatid. Ayaw niya, dapat hindi siya papayag na siluhuran. Hindi siya papayag na sisambahin. Sapagkat ayon po sa Gawa, Kapitulo 10, versikulo 25 at 26, noong ito po ay panahon na si Pedro ay pinatawag para po siya ay magdala ng pangaral sa ating Panginoon, sa mga tao na inutos siya ng Panginoon doon po sa lugar ni Cornelio. Ang wika dyan, at nangyari na pagpasok ni Pedro ay sinalubong siya ni Cornelio. At nagpatira pa sa kanyang paanan. At siya ay sinamba. Datapot itinindig siya ni Pedro na sinasabi, magtindig ka, ako man ay tao rin, mga minamahal na mga kapatid. Nakita ho din niyo, mga kapatid, si Apostol Pedro, isa siya sa mga apostol at mga alagad ng ating Panginoon. Ito'y nakikita natin na nung siya po'y pumasok sapagkat siya sinabihan ng banal na Espiritu, may tao naghahanap sa iyo, 3, sumama ka sa kanila nang walang pag-alinlangan sapagkat nakita niya through his vision, mga kapatid, na nagpakita sa kanya at iba't ibang klase ng hayop na mga marumit, karumal-dumal. Pero sabi ni Pedro, Panginoon, kailanman hindi ako nakakain ng ganito. Inalok siya na 3 beses, mga kapatid, binatak sa langit. Inisip niya anong kahulugan ng mga bagay na yon. Alam niyo nangyari, mga kapatid, samantang iniisip niya yung kahulugan, dumating yung 3 tao na naghahanap sa kanya. At sinabi sa kanya ng Espiritu Santo, sumama ka sa kanila ng walang pag-alinlangan, sapagkat sinugo ko sila. Dito, mga kapatid, pinakikita na pagdating niya doon sa bahay ni Cornelio na isang hintil, pero naging karapat-dapat at naging naging karapat-dapat yung kanyang pagiging mabuti sa Diyos, dumating sa harapan ng Panginoon. Pinatawag ito at pagpasok niya sa bahay ni Cornelio, sinamba si Cornelio at nagpatira pa. Sabi ni Cornelio, uy, tumayo ka, tao rin ako tulad mo.
kapatid. Kaya pinatindig niya sapagkat sinabi niya tao siya. So napakita ninyo mga kapatid. Ganyan ang eksena kapag hindi Diyos, hindi talaga nagpapasamba. Maliban na lang kung nagpapanggap na Diyos, mga kapatid. Kasi mayroong sa iba dyan, I am the appointed Son of God. O, laging sinasabi. Minsan ay, ako ang Diyos. Ay, bitan mo, napanood natin sa Facebook nung nakaraan, nagpakilala siya daw ang Kristo at galing siya sa langit. Bumaba siya para ipangaral ang Biblia. Ano? Oy, mga kapatid, ano nangyari? No? So diyan ay si Apostol Pedro yan, hindi nagpasamba, mga kapatid. Eh yun pong anghel na nakausap ni Apostol Juan sa Apokalipsis. Tingnan natin. Ang sabi diyan, mga kapatid, at akong si Juan, ako ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita, ay nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay na ito. Verse 9, at sinasabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawin niyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito. Sumamba ka sa Diyos, mga kapatid. Dito nakita ninyo, ito'y anghel nagpakita ng mga bagay na ito sa mga mangyari sa darating na gustong ipasulat kay Apostol Juan. Nung makita dito at narinig ni Juan, siya nagpatirapat, sinamba niya ang anghel sa harapan. Sabi ng anghel, ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin. Kapwa mo ako alagad. O servant ng Panginoon. At ng iyong mga kapatid na mga propeta at mga tumutupad sa mga aklat o sa mga salita ng aklat na ito. Ang sabi ng anghel, mga kapatid, sumamba ka sa Diyos. Kaninoan niya sumamba? Sa Diyos. Hindi kung kani-kanino man. Ang ating Panginoong Jesucristo ba ay Diyos? Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. So dapat siya sambahin, mga minamahal na mga kapatid, sapagkat sa silong ng langit, walang sino man sa kanyang kaligtasan masusumpungan lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sabi ni Kristo, John chapter 14 verse 6, I am the way, no, the truth and the life. No one cometh through the Father except through me, mga kapatid. So walang makakapunta sa Ama liban sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. So Jesus is the only way to heaven. Jesus is the truth. And Jesus is the way and the life, mga kapatid. Without Christ, there is no eternal life. Without Christ, there is no way. Oh, there is no way, mga kapatid. Walang daan patungong langit. At kung walang Kristo, walang katotohanan na mangyayari, mga minamahal na mga kapatid. Naging mahaba lang po ito sapagkat ito pong paksa na ito, itong kanyang komento, naging discussion natin na maiksi, mga kapatid, sapagkat para po yung mga taong nalilito at nagdududa sa ating Panginoong Jesucristo ay mabigyan po natin ng linaw. Proceed po tayo sa ibang tanong, mga kapatid, para makapaglingkod tayo before po mag alas 11. Hindi tayo masyadong magpagabi kasi ngayon po ay Biyernes at Biyernes ng gabi, bukas ng umaga. So subukan natin, mga kapatid, magtalakay ng Sabbath School lesson kung kaya ng internet. Ang internet po kasi minsan kahit cellphone hindi kinaya. Hindi ko alam kung bakit ganon ang connection, mga kapatid. Atin pong pagbibigyan ng tawag nito ng pansin, yung pong tanong ni Jesse Sabado. Ay, tama-tama, Sabado ngayon. Ang sabi diyan, mga kapatid, ang wika po diyan, Deuteronomio 14:3, sabi niya, huwag kang kakain ng anumang karumal-dumal na bagay. Tanong, kung mag-utos ang Diyos at hindi mo susundin, kasalanan o hindi kasalanan? Aba, napakaganda ng tanong ng kapatid na Sabado. No? Sana mayroon din magtanong na Biyernes ang apelido. No? Kapatid na Jesse, salamat sa napakagandang tanong. No? Sabi diyan, nag-quote siya ng Deuteronomy 14:3 na huwag kakain ng anumang karumal-dumal na bagay. Ang tanong niya, kung mag-utos ang Diyos at hindi mo susundin, kasalanan o hindi kasalanan? Ay Biblia ang sasagot, mga kapatid, para malaman natin kung kasalanan o hindi kasalanan. Okay? Sabi diyan, yun po yung tanong niya. So, ipapalabas natin kung kasalanan ba o hindi. Sabi diyan, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalansang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan.
Kita nyo mga kapatid. Diyan po sa talatang yan, pinakikita na ang gumagawa ng kasalanan, yun po yung sumasalansang o lumalabag sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalansang sa kautusan. Therefore, may utos ang Diyos. Nilabag mo. Kasalanan, hindi. Kasalanan. Natutuwa ang Diyos, hindi. Hindi. Bakit? Hindi labag mo eh. O, di ba? Halimbawa na lamang, doon po sa Exodus 20 verse 4 and 5. Sabi doon na ang Diyos, siya ay Diyos na papanibuguhin kapag sumasamba tayo sa mga rebulto, mga inukit na larawan. At ang sabi pa nga dyan, parurusahan niya hanggang sa ikatlo't ikaapat na salinlahi na mga napupuot sa kanya. Yung palang mga lumalabag sa utos ng Diyos. Napupuot sa Diyos yun, mga kapatid. Ngayon, kapag sila'y tumatawag sa Diyos, lumalabag naman sa utos niya. Ang tawag ng Biblia, Tito 1:16, mapagpanggap, mga minamahal na mga kapatid. No? Sapagkat kapag sinabi mo na ikaw ay kumikilala sa Diyos at iniibig mo ang Diyos, patunayan mo. Sa anong paraan mo mapapatunayan? Eto, pakinggan mo. Sapagkat yun ay paglapag pala, eto ang sabi dito. Ang wika sa unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat, mga minamahal na mga kapatid. Nakita ho ninyo mga kapatid ko. Paano mo masabi na inibig mo ang Panginoong Diyos? Merong isang born again mga kapatid na nakausap ko. Talagang sabi niya, oo, minahal ko ang Diyos, inibig ko ang Diyos, at gaya ng aking kapwa. Tinanong ko siya, paano mo maipakita na ikaw ay umiibig sa Diyos? Okay? Matagal niyang pinag-isipan. Kasi ang naging paksa namin, 10 utos. Ayaw niya sa 10 utos, mga kapatid. So dito pinakikita, pag sinabi mong inibig mo ang Diyos, malayo naman sa iyong mga gawa at sa pagsunod, walang obedience, mga kapatid. Therefore, ang tawag dyan, nagpapanggap lang. At yung sinabi ni Isaiah sa 29:13 kanina, walang kabuluhan, mga kapatid. Iginagalang sa labi, pero ang puso malayo. Bakit? Nagkiklaim nagpipraise the Lord eh. Pero malayo ang puso, mga kapatid. Halimbawa, sabi ng Diyos, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw ka gagawa, ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Uy, nangilin, hindi Sabado. Tama-tama, si kapatid Sabado ang nagtanong. Hindi Sabado ang ipinangilin. Linggo ang ipinangilin. Tanong, yung utos na yun ng Diyos, linggo ba o Sabado? Sabado. Ang sinunod mo, hindi utos ng Diyos, utos ng tao. Ang tanong, natutuwa ba ang Diyos? Hindi, siyempre. Kasalanan ba yung paglabag sa utos ng Diyos? Kasalanan. O therefore, ay talagang pag lumalabag ka o sumasalansang ka, nagkakasala ka. Ang masaklap, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, mga kapatid. Ngayon, bilang tao, para kayo po ay bigyan natin ng information, mga kapatid, ay meron pong sinabi si Santiago, ang Kapitulo 1, versikulo 22, na ganito ang ating mababasa. Sabi diyan, datapwat maging tagatupad kayo ng salita, at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Mga minamahal na mga kapatid. Nakita ho ninyo, mga kapatid. Dito'y pinakikita na kapag sinabi mong tinanggap mo ang Panginoon, patunayan mo. Sumampalataya ka sa Panginoon, patunayan mo. Mga kapatid. Marami akong nakausap, sabi nila, gustong-gusto ko talaga yung aral ng Seventh-day Adventist. Talagang nagpapabago ng buhay ng tao, talagang nagpapabuti sa tao kapag susundin lang. Pero ang hirap naman sundin, kaya ayaw ko muna. O, di ba mga kapatid? Pansinin nyo, meron talagang mga tao na hirap sumunod sa utos ng Diyos. Bakit? Yung puso malayo sa Diyos. Hindi handang tanggapin ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga,
may nagtanong sa ating Panginoong Jesucristo, Lucas 3:23 at 24. Kukwento ko na lang. Sabi ng isang tao, Panginoon, kukunti baga ang maliligtas? Sagot ng ating Panginoong Jesucristo, pagsikapan mong pumasok sa makipot na pintuan, sapagkat marami ang gustong pumasok, ngunit hindi makapapasok. Napakagandang sagot ng ating Panginoong Jesucristo, magbibigit magdadala sa atin sa magandang palaisipan na iyo pong ma-realize. Oo nga naman. Sa napakagandang aral ng Biblia, sila sa palataya ng Seventh-day Adventist, kukunti lang ang tumanggap. Mas marami doon sa maluwag ang daan. Bakit? Pwede sila mag-praise the Lord doon sa malawak ang daan eh. Pwede sila mag-praise the Lord doon pero magmumura. Pwede sila mag-praise the Lord doon pero lasinggero. Pwede sila mag-praise the Lord doon pero sugarol. Pwede sila mag-praise the Lord doon pero magnanakaw. Mga kapatid, nakita ninyo anong kaibahan niyan sa turo ng banal kasulatan? Malaking pagkakaiba, mga kapatid. That's why sabi ni Apostol Santiago, maging tagatupad ng salita, hindi tagapakinig lamang. Pero saan ba nanggagaling ang pananampalataya? Hindi baga sa pagtuturo at pakikinig? Ngayon, sabi ng Biblia, 1:3 ng Apokalipsis, mapalad ang mga nakikinig, bumabasa, at tumutupad ng mga salita ng hulang ito. Sapagkat ang panahon ay malapit na. Doon sa mga kapatid natin, I appeal to you, brethren. Ano po? Mga kaibigan natin na hindi pa napasakop sa ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng banal na bautismo, magpasya ka, kapatid, kaibigan. Huwag tagapakinig lamang. Dinadayaan niya ang sarili. Kung tagapakinig, dapat tagatupad. Patunayan mo yung iyong pananampalataya sa pamamagitan ng gawa through your obedience, mga kapatid. Ang pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo ay merong malalim na ugnayan, merong malalim na relasyon at pagpapakita ito publicly sa pamamagitan ng banal na bautismo. So makikita natin, mga kapatid, kapag lumalabag ka sa utos ng Diyos at nagkakasala ka, at ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, mga kapatid. So yun po ang sagot natin, kapatid, na pangalan nito? Jesse Sabado. Ayan, kapatid na Jesse Sabado. Meron pong next na tanong dito. Sabi diyan mula kay Tonly Coronado, no? Si Ate Tonly. Magandang gabi po, Pastor, may tanong po ako. Ito po para sa sister ko. Adventist po siya, pero ang daughter niya na magpapakasal ay parehong not Adventist. Pati yung magiging husband. Ang tanong po ay kung pwede po bang magpakasal sa SDA Church? Or pwede po ba magkasal sa kanila ang SDA pastor kung sa garden wedding naman gaganapin? Salamat sa sagot at more power po sa inyo. Salamat po, Ate Tonly. No? Ang sagot po natin dyan, ang ikinakasal po ng ating pong mga pastor, ayun pong membro ng church natin. Ano po? Pareho siyang membro ng Seventh-day Adventist Church. Kaya nga, ang karaniwan na ating pong nakikita at naobserbahan, kapag ang naging nobya ay hindi Adventist, ay binabible studyhan mo na. At pagka nabautismohan, nasa kasal ay kakasal. Ngayon, kahit siya po ay garden wedding, kung pareho naman silang hindi Adventist, ay hindi siya pwedeng ikasal ng pastor. Ano po? At mas maganda na maging Adventist nila kasi ang mother naman pala ay Adventist. At madali lang naman yun, pangaralan lang, kasi ang pag-ibig ay magawa ang lahat masunod lamang. Kaya nga, mga kapatid, kapag ang ating payo, ano po, doon sa iba, Ate Tonly, doon po sa iba natin mga kapatid, lalo na sa mga dalagat binata ngayon ng mga Adventist, huwag niyong subukan na magkaroon ng karelasyon ng hindi ka pananampalataya. Karamihan dyan, masisira ang buhay niyo. Sa inyong pamumuhay, hindi kayo magkakasundo una sa pagkain. Pag kayo nag-asawa, magkaiba kayo ng pananampalataya, hindi kayo magkakasundo sa pagkain. Lagi kayo mag-aaway. Pangalawa, hindi kayo magkakasundo sa pagsamba. Sa iyo Sabado, sa kanya Linggo. Mga kapatid. Tapos yung mapangasawa mo, sugarol pa. Yung pambiling pampers ng anak mo na ibili ng sigarilyo. Mga kapatid, malaking problema yan. At yung pambili nyong bigas ay natalo sa sabong. Malaking problema yan. Yung pambili nyo ng ulam, pinambili ng droga, mga kapatid. Napakalaking kapahamakan.
At ako po ay marami akong kilala at nakita na ganyan mga kapatid na nawalay sa Panginoon dahil sa maling pag-ibig, maling pagpili ng pag-ibig ng mapapangasawa mga kapatid. Ang sabi nila ay dadalhin naman sa Panginoon maling paraan ng pangangaral mga kapatid. Bakit? Kasi yung iba naman dyan nagpabautismo lang para magpakasal. Pagkatapos ay ayaw na, bumalik na. At meron tayong karanasan na ganyan, mga kapatid. Nung sila'y kinasal, nagpabautismo yung lalaki para sila makasal without any Bible study. Nung sila'y kinasal na, sumasamba naman yung lalaki pero hindi nakikinig, nandun sa likod. Nagtatransaksyon sa business niya, araw ng Sabado. Tumagal din siya ng ilang taon. Lumipat na ngayon. Hindi niya naunawaan ang doktrina. Bakit? Nagpakasal lang dahil sa pag-ibig. Pero mali, mga kapatid. Huwag niyong subukan, sabi ng ating Pangulo, huwag niyong subukan, masisira ang buhay niyo. Mga kapatid, malaki problema yan, mga kapatid ko, no? Huwag nang subukan. Bakit? Masisira talaga ang buhay, mga kapatid. Ano po? Meron kasing nagsabi, bakit ka manliligaw doon sa kapatid mo? Doon ka talaga sa labas. May mga palusot yan ng mga may girlfriend o boyfriend sa labas. No? Kasi ang sabi, bakit mo nasabi? Pagpasok sa simbahan, kamayan ka nung dalaga. Happy Sabbath, kapatid. Kapatid mo pala, ba't mo liligawan? Mga kapatid, di ba? Yung mga palusot po yan ng mga mahilig sa labas, mga kapatid. Alam nyo, yung karamihan po sa mga nag-boyfriend o girlfriend sa labas, yun po yung hindi active sa church. Yun po yung hindi nakaunawa ng napakagandang standard ng church para naman yan si kabubuti ng iyong buhay at future na family mo, kapatid. Hindi ba ga? Marami nasisira dahil sa susubukan ko. Marami ngayon mga kapatid, nakikita, hindi masaya yung pagsasama. Hindi masaya yung kanilang relasyon. Hindi masaya yung kanilang pamumuhay. At minsan pa'y dumarating sa panahon na naghihiwalay sila, mga kapatid. Sino ang kawawa? Mga kapatid, pati yung mga anak na damay. Naging broken family, mga kapatid. Kaya sa ating panahon ngayon, wag na nating, yung sa mga binatang dalaga, wag nyo nang subukan na yung nasa labas. Baka mapahama kayo, mga kapatid. No? Huwag nyong subukan, masisira ang buhay mo. No, kapatid? So doon po sa sagot natin kay Ate Tonly Coronado, ay ayun po yan sa pagkakaalam ko po. No? Kung mayroon bang update ngayon, hindi ko po alam. Pero yun ang aking pagkakaalam, mula pa nung ako'y bagong nabautismohan hanggang ngayon, ang kinakasal po, yun po yung parehong miyembro ng Seventh-day Adventist, mga kapatid. Sapagkat ang pagsasama po kasi, ang binding ng lalaki at babae, ito po ordained at binibless ng Panginoon. Paano yung hindi mananampalataya? Okay? Pero, yung pong wag nyo pong masamayin doon po sa mga nakapangasawa ng hindi ka pananampalataya, pero masaya naman sila naglilingkod ngayon sa Panginoon. Ay, okay yun. Sana all. Pero kung hindi sana all, ay nako, wag nyo nang subukan. No? Mga kapatid, masisira ang buhay ninyo, mga minamahal na mga kapatid. Sapagkat hindi po kasi maganda na luhaan yung mga anak dahil nakikita nila yung kanilang tatay lasinggero, sinasapok yung nanay nila na paglasing, at irresponsable na padre de pamilya. At sa babae namang side, kung ang lalaki Adventist, na pangasawa niya hindi Adventist, at yung asawa niya sugaro, laging susugal, susunduin pa doon yung asawa. Love, ito yung baby love. Sige, pag di mo dyan. No? Wala, mga kapatid, no? Napaka hindi magandang, hindi masayang pamumuhay, at hindi ka masaya. Pupunta ka sa simbahan, mag-isa ka lang, naiwan yung pamilya mo, naiwan mo yung asawa mo, naiwan mo yung mga anak mo. Hindi maganda, mga kapatid. No? Ang maganda, magkasama kayo sa gawain. Bakit? Pag may problema, pareho kayong luluhod sa Panginoon. Pag may suliranin, merong na pinagdadaanan sa buhay, pareho kayong luluhod sa Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Yun ang napakagandang balita, mga kapatid ko. Kaya nga, ang sabi sa 2 Korinto 6:14, huwag makipamatok sa hindi ka pananampalataya. Bakit? Yun ay babala ni Apostol Pablo. Malalim na implication yun sa theology. Sapagkat ano ang pakikihati mo sa Diyos at sa diablo? Hindi po pwede pagsamahin yun mga kapatid. Magkakaroon yan ng short circuit kung sa kuryente pa, mga kapatid. So, doon po sa mga bagay na yun, mahirap po natin yun
talagang mahirap po natin yon gawin o pa-aproban o tawag nito yung papayagan sapagkat hindi naman po yan basta-bastang ibabahin kapag hindi mananampalataya at Tonly Coronado. Na po'y naunawaan po ninyo ang ating sagot na dapat po miyembro sila pareho para ikasal ng ating pastor. No? O yung, kung ano, isa ay Adventist, yung isa hindi, di aralan mo na. Madali lang naman yun mga kapatid. Basta, sure siya na tanggapin ng Panginoon. Kung love niya ang babae o yung lalaki, dapat, mas love niya dapat ang Panginoon. God first, before anything at all. No? Para po, pag may Diyos sa inyong kalagitnaan, ang inyong paglilingkod masaya, ang inyong pamilya masaya, pag may pinagdadaanan kayo, 4 na tuhod ang nakaluhod, masaya ang Panginoon sa ganon. No, mga kapatid? Ano po? So, tayo po ay next natin, mga minamahal, ay tuloy tayo. Dito po sa tanong ni kapatid na Rick Bird Bersede. Ayan. Ang sabi niya, mali ba na magpabautismo sa pangalan ni Jesus ayon sa gawa o Acts 2:38? So, mali ba niya? Ang tanong niya, no? Ito po ay talagang comment siya ng comment sa ating video, mga kapatid. Mali ba daw magpabautismo sa pangalan ni Jesus? Ang binatayan niya, mga kapatid, 2:38 ng gawa. Ngayon, yung pangangaral ng Apostol Pedro doon sa 2:38, hindi mali yon. Ang mali, yung pag-unawa ng mga kaibigan nating mga Juanes, na ginamit nila na formula, yung pangangaral ng Apostol Pedro, na magsisikip magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo. Bakit? Kasi kung ating pong babalikan, mga minamahal na mga kapatid, yung pong Mateo Kapitulo 28, versikulo 18 hanggang 19, meron tayong ganito mababasa, mga minamahal na mga kapatid. Ano po? Meron tayong ganito mababasa. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Diyan po mga kapatid pinakikita, mga kapatid ko, na ang Panginoong Jesucristo, ang lahat na niya ng otoridad sa langit at sa lupa ay binigay sa Kanya. Ngayon, nag-utos siya ngayon with His authority, dala-dala ng mga apostol. Humayo kayo, gawin niyo alagad ang lahat ng bansa at bautismuhan ninyo sila sa pangalan nino, ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, nung mangaral ng mga apostol, kapatid na, ano bang pangalan nun? Rick Bird Bersede. Nung mangaral ng mga apostol, ang dala-dala nilang tinatawag nating kapangyarihan o otoridad ni Kristo na siya nag-utos sa kanila. Dapat maunawaan natin yon. Kaya nga nung sila'y nangaral, nagpagaling ng may sakit, tinanong sila, sa anong kapangyarihan o sa anong pangalan ninyo ginagawa ito? Kayong authority o power? Ang sagot ng Apostol Pedro, internet natin ay humihina po ang internet natin. So tapusin na natin ito maya-maya ng konti. Talagang naghihinto po, no? Naninigas yung mukha ko diyan, no? Parang sinampal eh. Mga kapatid. So ang sabi po diyan, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbalik loob o at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo, mga minamahal na mga kapatid. Diyan ipinakikita ho, nung mangaral ang mga apostol, gaya ng Apostol Pedro, ay ang sabi niya, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Ito'y pangangaral, mga minamahal na mga kapatid. At sabi dito, sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So dito mga minamahal na mga kapatid, pinakikita ho na yung sa pangalan ni Jesucristo, meron tayong nilagay dyan na underline or highlight, sapagkat yung pong pangalan dyan, hindi nangangahulugan na yun ang maging formula. Ibig ba sabihin, nag-utos Panginoong Jesucristo na palitan yung pong formula na binigay niya sa Mateo 28:19 at ipalit doon sa kanyang pangalan? Hindi ho, mga kapatid. Kundi, yun po yung formula, yung Mateo 28:19. At yung Gawa 2:38, yun po yung
pangangaral ng mga apostol, hindi yun actual na bautismo, mga kapatid. Kaya kung ating titingnan, yung pong salitang pangalan dyan na hinhighlight natin, kung yung pong susunod, ibalik natin. Yun po, yan o, nakita nyo? Bawat mga bautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo, ay makita ninyo, mga minamahal na mga kapatid, na merong salitang pangalan dyan. At kung ating titingnan dito po sa isang salin ng Bible, sa Acts 2:38, mga kapatid, Acts 2:38, sa Complete Jewish Bible, meron tayong mababasang ganito. Kepha answered them. Nakita niyo mga kapatid? Kepha answered them, mga kapatid. Turn from sin, return to God, and each of you be immersed on the authority of Yeshua, the Messiah, into forgiveness of your sins, and you will receive the gift of Ruach HaKodesh, mga kapatid. Nakita ninyo. Dito, mga minamahal na mga kapatid, pinakikita. Complete Jewish Bible, yung kanilang baptism kasi mga kapatid, pinalitan na ng immerse, kasi yun naman kahulugan nun At ang sabi doon, be immersed on the authority of Yeshua. Bakit on the authority of Yeshua? Yun po yung kasing kahulugan ng salitang name dyan. Sapagkat yung dala ng Apostol Pedro ng pangaral nila, nung sila mangaral ay authority ni Kristo. Kaya sa authority ni Kristo, at itong pagpabautismo sila, of course, ang susunod din nila yung Mateo 28:19, mga kapatid. Alangan naman yung mga alagad, susuway doon sa utos ng ating Panginoong Kristo. So, ang tanong ng kapatid na Rick Bird, mali ba ang bautismo sa pangalan ni Kristo? Tama yung 2:38, sa pangaral, authority ni Kristo, mali ang pagkaunawa ng mga wanis na Pentecostal na mga kaibigan natin. Sorry po, pero ang katotohanan masakit, ngunit ang katotohanan nagpapalaya sa taong nagsasaliksik, mga minamahal na mga kapatid. So ito po ay panghuli na siguro itong question natin, o before second to the last siguro, or last na ito, tingnan natin. Sabi diyan, na tanong ni kapatid na Von Salas, sabi niya, tanong ko po, paano po masasabi na ang Biblia kompleto at detailed? Di nga mabasa si Prophet Muhammad, pero Panginoong Jesus makikita sa Quran. Pero si Prophet Muhammad di makita sa Biblia. So dito mga kapatid, atin pong titingnan at pinapakita na tunay na ang Biblia ay kompleto pagdating sa kaligtasan. Pero bakit hindi niya kasulat si Propeta Muhammad? Wala naman siyang kinalaman sa kaligtasan. Wala siyang part pagdating sa gospel, wala siyang part pagdating sa prophecy. So hindi siya nakasulat. Ang tanong niya kasi, si Kristo niya nakasulat naman sa Quran. Tama, kasi ang Quran huli lang naman nasulat yan, 600 years ba nasulat yan. Tapos ang Biblia matagal na mga kapatid. So nakita ninyo, sinunod yan, pwede naman. Halimbawa, yung Book of Mormon. Yung Book of Mormon, never yan na-mention sa Biblia. Pero ang Biblia, maraming beses yan na-mention, lalo na yung teachings ng Bible, sa Book of Mormon. Bakit? Kasi nahuli kailan lang yan? 1800 lang. Lumabas yung Book of Mormon. At kung yung titingnan mga minamahal na mga kapatid, ay hindi yan binanggit sa Biblia. Wala namang Joseph Smith sa Biblia. Maraming Joseph sa Bible, pero hindi Smith, mga kapatid. So hindi siya kasama. Ganon din po yon si Prophet Muhammad, no, mga kapatid. Hindi yan sa Bible isinulat, sapagkat wala naman siyang part doon. Kundi si Kristo, sapagkat si Kristo ang pinakasentro, mga kapatid. So, yun po ang ating maiksing sagot, sapagkat yung Propeta Muhammad na naipanganak sa Mecca noong 570 at namatay siya ng 632 AD, June. No? So, makita natin mga minamahal na mga kapatid ay hindi siya kasama dahil wala naman siyang part, mga kapatid ko. Ano po? Ayan na natin. Siguro ito yung last, mga kapatid, at tayo magtatapos na. Mula kay June Patrolya sa Balya, tanong po kapatid, yun po bang maruming pagkain ay saklaw sa buong panahon at sa lahat ng pagkakataon? So, yun po yung tanong niya. Joban Patrolya sa Balya, tanong yung bang maruming pagkain? Hindi talaga yan pagkain. Maruming karumal-dumal na mga nilalang yan, hindi yan pagkain. Okay? Hindi yan pagkain. So, hindi siya pwedeng tawagin maruming pagkain. Kasi salitang maruming pagkain yan pero narumihan. Alright, naging koinon. Pero hindi, karumal-dumal po yan. So yung pong karumal-dumal na pinagbabawal ng Panginoong Diyos ay talagang saklaw yan sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat
ang Panginoong Diyos naman, nagbawal siya nito para sa ating ikabubuti, mga kapatid. Ngayon, hindi naman, halimbawa, yung pong mga karneng malinis, ang totoo niyan, hindi talaga yan ang ideal food na atin pong ititake dapat, mga kapatid, o kakainin, kundi yung pong nakasulat dito po sa Genesis chapter 1 verse 29. Meron po kasi tayong mababasa, mga kapatid, na ganito, 1 verse 29. At sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo ay magiging pagkain, mga kapatid. So diyan pinakikita, mga minamahal na mga kapatid, ang Diyos nagbigay siya ng proper o tamang pagkain para sa tao. Sapagat ang Diyos alam niya, dahil tayo nilikha niya, alam niya kung alin nararapat sa ating katawan. Halimbawa na lamang, yung pong sasakyan, kapag nung ginawa yan, ang kanyang ideal na oil na ilalagay doon ay gasoline. Lalagyan mo ng krudo. Mag-utot-utot yan, mga kapatid. Magpururot-pururot yan pag tumakbo. Masira ang kapan ng sasakyan. O di kaya lagyan mo siya ng beer, no? O di kaya ay tubig. Ang naka-ideal sa kanya, naka-design ay gasolina. So, ganun din po yung ating katawan. Kaya nga, ang tao nagkakasakit dahil first sa lifestyle, sa pagkain, mga minamahal na mga kapatid. Ang Diyos ay nagbigay siya ng tamang pagkain natin. Ngayon, hindi naman kasalanan kung kumain tayo ng karne kapag malinis. Pero pag marumi na, ang Diyos hindi na natutuwa. Sumusubra na. Pinintulutan na nga na kumain ng karne pero malinis, ay pati marumi, pakakainin na rin. Abusado na yon. Yun ay mga tawag ng tao na ngayon ay mga kanibal. Pati yung mga kakainin, pati tao siguro kakainin eh. Meron tayong mga nakadibating ganoon, mga kapatid, all things daw, kainin. Ingat kayo sa mga ganyan. Baka kayo, bigla kayong kagatin, magkatabi ka at biglang nagutom yan. Kakagatin kayo yan, mga kapatid. So diyan po ay pinakikita ko kasi kung bakit bawal, dahil kinoconsider tayo na Diyos na bayang banal tayo. Ang marumi sa lumang tipan, pagdating sa bagong tipan, ay marumi pa rin. Hindi naman pwede maging malinis yan. Dahil naka-design talaga silang marumi. At kung ating titingnan, ang nais ng Diyos, titingnan natin kung kaya ng internet, mga kapatid. Ano po? Abangan po ninyo kung hindi kaya ng internet sa hapon, talagang ipanalangin natin. Huwag niyong kalimutan, bukas po ng hapon, alas 2, magkakaroon tayo ng live ng praise and worship through music. Ano po? Musical episode lang po yan. At kasama ulit natin yung pong The Voices at yung mga kapatid ni Bebe, ni Atidan. Kasama natin sa paglingkod sa pamamagitan ng awit. Mga kapatid, yung amin pong awit nung nakaraang Sabado, umabot po sa 240 na ba? 230 plus thousand, mga kapatid, yung nag-trending yung ating videos. Praise the Lord. Marami, at gusto ko sabihin sa inyo, maraming hindi natin kapananampalataya na bless sa awit na yun, mga kapatid. Yung iba, mga Pentecostal. Yung iba ay ANC. Yung iba ay, ano pa ba yung iba? CCF, no? From Bulacan, napakilala pa. Yung iba ay pastor pa, pastora ng ibang relihiyon. Nagpakilala, and they were so blessed by the words of music na nai-render natin, mga minamahal na mga kapatid. Praise the Lord, dahil nakinabang sila. Bukas po yung ating pong susubukang mag-live sa umaga, kung kaya sa internet, lalo sa umaga, maraming magla-live niyan na ating mga kapatiran, at maraming ating pong mga media ministry. Pag hindi po kaya, abangan nyo po kami sa hapon. Pero sa umaga, pag kaya po, lulubin ng Panginoon, ay tayo po ay magla-live, mga minamahal na mga kapatid. So, sa ating po paglilingkod ngayong gabi, nawa ay nakinabang tayo ng kahit konti lang, at least bago tayo matulog o sa ating pong pagtatrabaho, kung kayo po'y wala pa sa Sabat, ay maging pagpapala sa atin, mga kapatid. Ngayon po tayo ay dadako na sa atin pong greetings. Greetings tayo, yun ang pong hindi natin pwedeng walain yan, yung greetings. Kaya lang, yung internet na wala. Mga kapatid, masyadong mahina ang ating internet. Okay. Alright, mamaya basahin natin yung mga komento nila. Kaya lang yung internet natin hindi kaya. Pwede ba natin balikan ito? Ito. Para mabasa natin ang komento. Okay. Ayan, yung pong hindi kinaya, mga kapatid, dito tayo magbasa. Ayan, dito po ay batiin natin si kapatid na Noel Carbilledo. Ayan, binabati kita, kapatid. Si kapatid na Mera Castillo, napakaganda na mensahe ng inyong awitin, Pastor. Oh, praise the Lord. Jesus is love and He is real.
Pagpasensyahan nyo na yung boses, yung lyrics na lang. Kapatid na Edgar na Ninel Bacos, sa Pisabat po. Nanay Karimasipi Sumawang, thanks God Pastor. Don Organisa, amen. Kapatid na JC Sabado, Jesus is my way, my truth in my life. Happy Sabbath, brethren. Happy Sabbath po. Kapatid na Herbs, Ansit Tunyakaw, binabati natin. Si Ate Melly Ruch, amen. Beautiful lyrics, Pastor. Multiple talents, praise the Lord. Jesus is love and Israel. Amen, Ate Melly. Kapangalan po niyo yung mama ko, kaya pag nababasa ko yung pangalan mo, at laging naalala ko yung nanay ko. Nasa probinsya po sila ngayon. At magpapabautismo na rin siya. Kapatid na Joyma Sumilong, binabati natin. Malapit na rin itong magpabautismo. Ang puso ni Sister Joy. Ayan, tuloy natin. Kapatid na Ralph Sumoso, binabati natin. Kapatid na Ralph Sumoso. At kapatid na Ranjade Mendiha. Kapatid na Neneth Samson Fonte. Kapatid na Roy Pribaldos del Castillo. Kapatid na Belinda Antonio Fronda, binabati natin. Si kapatid na Cindy Lodovico, happy Sabbath po. Jessie Abonete. Kapatid na Edith Sembrano, binabati natin ng happy Sabbath. Si kapatid na Jana Martin, pasama po sa panalangin si Nanay Ninita Istojero na gumaling sa karamdaman. Opo, na may thumbs up na po. Si kapatid na Adelaida C. Trajano, binabati natin. Clara Dambina Corpus, happy Sabbath po. At si Mary Bakiran, binabati natin. Si Nanay Sim Evora, praise God for your ministry. Thank you, Nanay. God bless you too. At si Edith Sembrano, Anali Roman, watching from Kuwait. Si Kuya Bongski Ikban. No? Kuya Bongski, binabati kita ng happy Sabbath. At si Nanay Edna Hachero Serdenya, binabati natin. Kapatid na MC Tibor. Si kapatid na, sabi ni kapatid na MC Tibor, New Look, Pastor. Yes po, nagpagupit po ako dahil mukha na po kasi akong matanda doon sa buhok ko. At marami na nagreklamo. Humaba kasi yung aking patilya hanggang dito. Tapos pag nakikita ko, bagong gising ako mga kapatid, naalala ko si Mang Kiking. Pag mahaba yung buko sa umaga, tapos dito. Para si Mang Kukon, kaya nagpagupit po yung inyong lingkod kanina. Para fresh naman sa inyong paningin. Yan. Okay, kapatid na Ralph Somoso. Sabi niya, sa umpisa lang okay, pero kung matagal na away lagi, kaya ginawa ng babaeng isde, sumunod sa lalaki, lahat sinunod ng babae para walang away, siya na lang masunod. Yun naging problema. Yan ang magiging consequences, no, kapatid na Ralph Somoso. Si kapatid na Roel Labajo, problema man man musugot nga kapatid, gaya sa labas na lang. Meron yan. Dapat marunong kang dumiskarte sa panliligaw. Hindi yung hintay mo ang babae manligaw sa'yo. Hindi maganda yon, no? Kapatid. Wag na lang, no? Wag na lang hintay ng babae. Ikaw na kung marunong ka manligaw, di ligawan mo na, no? Tsaka wag mong tantanan. Tutukan mo 24 oras. Tsaka pagka nanligaw ko, dapat bibisita ka, no? Dapat nakaporma, nakaayos, yung medyo presentable naman na hindi naman amoy utot pag manligaw, po. Bisita, no? Yung medyo presentable, po. Mga kapatid, si Ate Tonly Coronado, salamat po sa sagot. Thank you po. Thank you. So, doon po sa panliligaw mga kapatid, ipag-pray nyo po yan. Halimbawa, bago kayo manligaw sa babae, sabihin mo, pwede ba mag-pray muna tayo? Tapos ipag-pray mo, Panginoon, sana sagutin ako nito. Mga kapatid, talagang ihingi mo sa Panginoon. Ibibigay ng Panginoon yan. Sabi dito sabi nga ni Sister Mary Bakira, no? Sabi kasi ni kapatid na Edgar, wala daw musugot na babae. Sabi ni Sister Mary, meron daw. Pag-pray mo lang. Pero wag lang pray ng pray. Hindi ka naman naliligaw. Paano ka sasagutin? Yan, di ba? At sabi ni kapatid Ralph Somoso, mga friends ko na isday, babae, mga boys na isday. Ang bait nila, nagsimba pa. Pero after nakuha ang babae, ayan, sumunod na sa boys. Hi, iwan. Pasama po sa panalangin, Pastor, about sa health ko at sa family ko. Yan. Si Freddy A. Incognito, binabati natin. Si kapatid na Nancy. Si kapatid na Edgar Ninel Bacos, pasama daw sa prayer. Okay na ba yun? Masangkay Tanay Marilo, binabati natin. Ching Dandan Tapinit.
Si kapatid na Sam Nazareth, pray for our church in general. Si kapatid na Joyma, sabi ni Ate Melly Ruch, powerful teaching. Thank you po, praise the Lord. Nazareth, Sam Nazareth. Ayan. Prayer request niya for our church in general. Yung general lang, ibig sabihin sa kabuuan. Okay, si Sister Joy, pasama sa prayer ang aking mother, Fanny Matjong, na nahirapan po magdakad. Okay, si kapatid na request pastor yung sabi ni Sam Nazareth, how can I help in your ministry financially kahit konti? Oh, praise the Lord po. You can message us in our messenger, mga kapatid. At salamat po sa mga kapatid pala na tumulong sa atin. Kung nyo nakita mga kapatid, nag-post po ako sa ating pong page kanina. Medyo maganda na po yung ating mini studio sapagkat meron na tayo nito. May mga kapatid tayong talagang ang puso'y nasa ministry. Kaya pinagpapala ng ating Panginoon. Meron tayong 2 misa na bago. Misa ni Ate Dan sa kanyang computer, sa kanyang pag-live. At meron din tayo, nalagyan natin ng mga books. At meron na pa tayong cover. At medyo presentable na mga mahal na mga kapatid. At medyo malinis na ang dating. Ayan, at praise the Lord. Ano po? At yung pong gustong tumulong, ay pwede naman po kayo mag-message sa amin na sa messenger ng Facebook page po natin, Gospel and Music Ministry. Salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon. Ang kapatid na Sindel, request pastor, yung Me and My House by Heritage Singers. Sige po, isasulat namin yan sa, kasi ang dami po Sister Sindel na nakapila. Actually po, nasa almost 100 songs na po yung requested songs last Sabbath na hindi pa namin naawit. So nakalista po ngayon almost 30 para bukas. So hindi po naman po natin makanta lahat-lahat yan dahil baka maubusan tayo ng battery. Sa susunod na Sabado po ay pagsikapan natin na mapaglingkuran natin. Ano po? Kapatid na Fumar Paul Herms, binabati natin. Si kapatid na Sedeño T. Giroel. Uy, kumusta kapatid? Binabati kita. Good evening po, Pastor. Pwede po pakisama sa prayer si RJ Milana. Kapatid na RJ Milana at ang kanyang family. Nagpositive po kasi sa COVID si RJ. Sana wag nang magawa ang kanyang family. Mahawa at loobin ng Diyos. Okay? Sulat mo na lang ang RJ Milana at family. Ayan. RJ Milana. Ayan. At family. Positive sa COVID. Ayan, at least masama natin sa prayer yung mga kapatid na talagang tinahirapan mga kapatid. Ang COVID po kasi hindi natin pwedeng biruin mga kapatid. Although mayroon tayong pananampalataya sa Diyos, pero ang pananampalataya dapat may gawa mga kapatid. Okay? Kapatid na JB Asilo, binabati natin. Kapatid na Jerry Corpus, binabati of course natin. Nanay Karima Sipi Sumawang, amin Pastor. Maraming salamat po sa maliwanag na mensahe, lalo na sa mga singles na isday na mga ngaral mag-asawa. Okay, magbabalak siguro yan. At Edgar Nanil Bacos, galing mo mawit Pastor, nasa iyo na lahat. Happy Sabbath din sa iyo Pastor. Sana all. Hindi naman po. Konti lang po ang aking alam sa awit. Yung misis ko po ay talagang umawit sila. Kapatid, nahawaan po ang inyong lingkod ng kaunti, mga kapatid. Si kapatid na Sheila de la Cruz, Happy Sabbath, Sister Sheila de la Cruz. Bring my regards to Sister Joy Amboya, your sister. Kapatid na Yoli Escabosa Mosne Ortega, binabati natin. Kapatid na, sabi niya, magandang gabi Pastor Jomel, Happy Sabbath sa ating lahat. Happy Sabbath po. Si Jay Ebora, ayan, binabati natin sila. At hanggang dyan lang naman yung mga nag-ano natin. Mamaya, pag may nag-comment, batiin natin. Si JC Sabado, binabati natin. Kapatid na JC Sabado, yung nagtanong kanina. Opo, kapatid na Bods Alcobelia, yung singing ministers, binabati natin. Meron daw pong pasama sa prayer request si Masangkay Tanay Marilo. Sana makakuha na ako ng passport dito sa, saan ba yan? Japan yata yan? Hindi ko alam yan. Deny po kasi ako last apply ko, thank you po. Japan siguro yan. God bless po sa ministry. Tingnan nyo po yung yung flag. Yung binabati natin si Fred Lucinicio ba ito? Si Ma'am Shinini Dichoso, binabati natin. Pops Eric Dichoso, si Inday Kuring, si Kiko at si Kate. Binabati din natin ang mga kapatid natin sa Cavite, ang Anibanes Day Church, Pastor Ramel, binabati natin. At yung TFF, yung grupo natin na talagang tumutulong sa panguna ni Ma'am Shi sa gawain, doon po sa ministry, sa field, at sa mga taong mga nangangailangan. TFF family, ano po binabati natin.
si Nedid Beth Balid, ano ba na? Ren Kayabyab, si Neded Rosales, si Annalie Manipol, binabati natin. Si, tingnan natin dito ba kami nag-comment, hindi natin maano. Ayan, Japan po. Japan daw po. Oh? Oo nga, Japan. Okay, si Tess Monte, Susan Frogosa, binabati natin. Si Hard Otro. Grabe yung pangalan. Hard Otro. Okay. Sabi ni Sam Nazaret. JC Sabado, maging SDA ka na para tuloy-tuloy na ang blessing. Sayang ang apelido kung hindi ka Sabadista. Sabadista siguro to. Kapatid na Elizabeth Tamaro. Tamaro ba to? Tamano. Jenna Tayag, si Lynn Yabres, Manuel Mendizabal, si ang pangalan nito? Nachor Langko. Sige. Si kapatid na Ranjel Mendea, si Roy Prevaldes Casilo, binabati na natin yan. Si Jesse Bonete, ayan, nabati na po natin yan. Kapatid na Ramil Rosalita, yung Bimbol Roko ng Angkor Sim, binabati natin. Si Hard Aliman Otro, ayun yan pala yung apelido, pangalan niya, binabati natin. God bless you, kapatid, no? Si Emil Bortestel, hirap. Leo Lagrosa, Eugene Cordero yata yun, Cordero. Vilma Santos, sino ba to si Vilma Santos? Ito ba yung gobernador sa Batangas ba yun? Binabati kita. Hindi naman siguro. Yung mga kapatid natin ito. Rona Pugi, ano to? Pagio, ayan. Roel Labajo, Donald Tibio, si Elden Fabilia, at yun. Ayan, binabati din natin yung ating kaibigan dating daan na lagi nanonood, si Dominador Dumaraos. Binabati kita, kapatid. Sana ay through the help of the Holy Spirit, mabuksan ang isipan mo sa kapanood natin programa at pagpalain ka ng ating mahal na Panginoon. Okay, hiramin natin yung isang cellphone dyan. Hindi gumagana yung ating laptop dito sa internet, nag-hang. Hiramin natin yung cellphone at check natin yung mga prayer request. Alright, mga kapatid, tayo po ay mag-pray na dahil ang oras po natin ay tumatakbo. Palalim ng palalim. Okay? Mga kapatid, tayo po ay mananalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay na napakabuti niyo sa bawat isa sa amin, dakilang Ama. Salamat, dakilang Diyos, sa karapatan na makapaglingkod sa inyo, mapasalamatan at mapupurihan ka bilang aming Diyos na mailalang ng aming mga buhay at may-ari ng sanlibutan. Dakilang Ama, salamat po sa tagumpay ng aming paglilingkod sa gabing ito. Dalangin po namin ang paglilingkod, naging pakinabang nawa sa lahat ng aming mga taga-subaybay, kapatid man o kaibigan. Turuan sila na patuloy na tumawag sa inyo, magtiwala sa inyo, lalo na sa panahong ito, dakilang Ama. Sa mga oras ito, dakilang Diyos, amin pong inilalapit ang prayer request ng mga kapatid na ipinadala sa amin. Narito po ang prayer request ng kapatid na Mel Constantino Gilon. Yung pong kapatid niya o kaibigan niya na si Edel Gisdan. Dakilang Diyos ay patuloy siya na pagpalain. Patuloy na bigyan ng malakas na kalooban, kalusugan, at patuloy siyang kilusin ng banal na Espiritu upang lubos niyang maunawa ng inyong mga salita at tanggapin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon na tagapagligtas ng kanyang buhay. Nalapit din po namin, dakilang Ama, ang prayer request ng kapatid na Mary Bakiran, yung kanyang health po at yung kanyang family. Ingatan po niyo sila, dakilang Diyos, ang kanilang buhay. Patuloy silang pagpalain at ilayo sa anumang kapahamakan, lalo na sa COVID-19 na ito. Lapit po namin, dakilang Diyos, ang prayer request ng kapatid na Serdenio Geruel. Yung kanya pong kaibigan, si RJ Milana at ang kanyang family. Sila po ay nag-positive sa COVID. Si kapatid na RJ.
Dalangin namin dakilang Diyos na makapagtagumpayan niya ang bagay na ito. Isa itong malaking pagsubok sa kanyang buhay, ngunit turuan siya magtiwala sa inyo at tumawag, sapagkat sa inyong dakilang Diyos walang imposible. Dalangin din po namin yung kanyang family na hindi mahawa sa COVID-19 na ito upang mayroong makapagsuporta sa kanya, maka-assist hanggang sa siya gumaling, dakilang Diyos. Nalalapit din po namin ang prayer request ng kapatid na Cindy Lodovico. Pagpalain niyo po siya, dakilang Diyos, sa kanyang pag-stay sa lugar ng pinagtatrabahoan niya. Pagpalain niyo po siya at ingatan yung kanyang buhay doon. Meron din po ang kapatid na Joaima. Meron pong karamdaman yung kanyang nanay, si Sister Fanny Mationg. Siya po ay merong karamdaman na hindi makalakad ng maayos. Maaari dakilang Diyos, amin pong inalalapit, ipuin po niyo ang tuhod ng kapatid na ito. Mawala yung kanyang karamdaman at makalakad na siyang maayos. At tunay na ikaw ay mapupurihan niya at mapasalamatan, sapagkat sa iyo dakilang Ama walang imposible. Anumang karamdaman ang maranasan ng tao, kapag sa inyo tumawag at magpasalamat at humiling ng kagalingan na inyong ipagbibigay, ngunit hindi sa kalooban namin na masunod, kundi sa inyo dakilang Diyos. Sapagkat alam namin, dakilang Ama, na higit kang nakababatid sa aming mga pangangailangan. Higit kang nakababatid sa aming magandang bukas, dakilang Diyos. Amin pong ilalapit, dakilang Ama, ang prayer request ng kapatid na Edgar Nenel Bacos. Yung kanyang hipag na nasa Korea na manganganak. Dakilan naming Diyos, sana maging okay yung kanya pong delivery sa kanyang baby at maayos ang kanyang pagkapanganak, malusog ang bata at buhay. Tigit sa lahat, dakilang Diyos, masaya sila sapagkat meron silang blessing na baby. Pagpalain po ninyo at maranasan nilang kasiglahan, kaligayahan, at higit sa lahat makapagpuri sa inyo, dakilang Ama, sapagkat mahalagang kilalanin ikaw, O Diyos, na nagbibigay ng blessing gaya ng baby na ito na kanila pong napanganak ng kanyang kapatid o kanyang hipag, dakilang Diyos. Nilapit din po namin ang Church na Seventh-day Adventist sa prayer request ng kapatid na Sam Nazareth. Pagpalain po ninyo, dakilang Diyos, ang Seventh-day Adventist Church sa buong mundo. Mula sa General Conference hanggang sa local church. Ang inyong pangunguna nawa, dakilang Ama, ang maranasan ng bawat isa. Matagumpay ang pangunguna ng mga leaders ng church na ito upang patuloy na may palaganap ang inyong pong banal na gawain, may handa ang lahat ng tao sa manlalapit na pagdating ng aming Panginoong Jesucristo. At maging liwanag sa patuloy sa aming pang araw-araw na pamumuhay. Pagpalain po rin pangunahan ang lahat ng members ng iglesyang ito, ang Seventh-day Adventist Church. Pagpalain nyo rin po, dakilang Diyos, ang kapatid na Masangkay Tanay Marilo. Nawa yung kanyang prayer request na makakuha na siya ng passport ay mapagkaloob nyo, dakilang Diyos. Alam namin, nakababatid ka, dakilang Ama, na kailangan niya ang mga bagay na ito. Pagkaloob nyo po sa kanya, dakilang Ama. Marami pa kaming hiling, dakilang Diyos, ngunit ikaw nakababatid sa aming mga puso. Hiling po namin lahat ng mga may karamdaman sa mga oras na ito. In Jesus' name, gumaling po sila. Lahat po ng mga tao nagsasaliksik ng katotohanan, sa tulong ng banal na Espiritu, ay mamulat sila, dakilang Ama, at mapunta sa katotohanan na magdadala sa kanila sa kaligtasan. Lahat po ng mga pangangailangan, dakilang Ama, gumamit po kayo ng iba't ibang tao upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Mapagtagumpayan ang mga naranasan sa mga oras na ito. Tulungan sila magtiwala sa inyo, dakilang Ama. Tulungan silang tumawag sa inyo at yung kanilang pananampalatay paigtingin upang anumang pagsubok ang darating sa bawat isa ay mapagtagumpayan namin sapagkat alam namin ikay aming kasama. Sa mga oras na dakilang Diyos, amin pong inilalapit aming mga sarili. Pakalinisin po kami. Gawing karapat-dapat bilang inyong mga anak at patuloy na maging handa sa araw-araw hanggang sa ikay dumating, dakila naming Diyos.
Salamat po sa patuloy na patnubay ng banal na Espiritu. Salamat po sa pagdinig sa aming mga dalangin. Sapagkat inihiling namin sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, sa mga oras na ito, tayo po ay magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon sapagkat napakabuti niya sa atin. Nagawa natin maglingkod sa Kanya at matagumpay ang ating paglilingkod. Amin pong dalangin na ang paglilingkod natin sa gabi ito naging pagpapala sa inyo at nakinabang about siya sa inyo. At higit sa lahat, nakapag-share kayo sa inyo mga kaibigan, mga kakilat, mga kamag-anak, mga kapatid. Upang ang maiksing pag-share ninyo, malaking pakinabang sa kanilang mga kapatid. Ang dakilang Diyos nawa magpala sa inyo at anumang problema ang inyong pinagdadaanan, nawa lagi po ninyong huwag kalimutang tumawag sa ating mahal na Panginoon. Pinabati natin si Tatay T, kapatid na Richard Thompson. Happy watching sa iyo, no? At good night po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid. Magkita-kita po tayo bukas ng umaga kapag malakas ang internet. Kung wala naman, sa hapon tayo mga kapatid sa atin pong sing-along, mga kapatid ko. Huwag niyong kalimutan, laging tumawag sa ating Panginoon. No? Ito po ang inyong abang lingkod na nagsasabing ang pagpapala ng Panginoon managana sa inyo. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. God bless you all and good night, mga kapatid. Praise Him every day. Praise Him when you're feeling blue. Troubles hanging over you. When you don't know what to do. Praise Him just the same. Now some people say that praising the Lord just can't happen every day. But I found out for myself that there's just nothing else can keep all those clouds away. Praise Him in the morning light. Praise Him in the noonday bright. Praise Him each and every night. Praise Him every day. Praise Him, everybody praise Him When you're feeling blue, troubles hanging over you. When you don't know what to do, praise Him just the same. Praise Him in the morning light. Praise Him in the noonday bright. Praise Him each and every night. Praise Him every day. Praise Him, everybody praise Him When you're feeling blue, troubles hanging over you. When you don't know what to do, praise Him just the same.